Ito naka-sale oh. 3.29 lang. Pwede ano? Steak. Ready? Oh, pwede. Pwede na, no? Kota isa. Ayan. Yung buo, breading mo. Daan muna tayo dito sa grocery, mga ka-viewers. Bili tayo ng grocery. Anong pa po ba, diba? Bumili ng pagkain. Ayan na lang. Cheddar. Cheese ni Madam. Pili po kami ng isda. Gulay. Dito tayo sa isda. Ano ba pa? Oh, hasa-hasa na lang. Isang pirasong pompano. Alin? Steak. Oh, belly. Ikaw, 4 isa. 4 isa. Ano? Ito? Pwede na lang. May isa-isa. Yung Nga, sandali. Parang na-over na yan. Andito pa, oh. Ito. Na? Ito. Medyo fresh tingnan. Yung iba kasi parang namumulan eh. Ayan. Kasi yung saging. Sakto to pang turon, no? Kaya pang banana Q. 350 isa. Ingay ng pa-music. Ayan. Naka-sale. Hindi lang tayo nakabili ng pasta. May palaman ka pa dun eh. Dito tayo sa saging. $3.51. Ang cute ng kalabasa. Please select from popular items or look up item alphabetically. Chinese na. Place item on scale. Dos. 250. Kilo. Please select from popular items or look up item alphabetically. Place item on scale. 230 tong gabi. Please Okra. please select from popular items or look up item alphabetically. Ito yun ah. Ito yun, diba? Place item on scale. 250. Ganyan. Please place item. So, 50, ganyan kadami. Oh, pwede na kasi naka-sale yung pork, tsaka yung isda, pati yung ano, saging. Magkano na save natin? Discounts 850 yung na-discount. Okay. Pwede na. Reasonable yung price sa nabili namin. Maganda talaga mamili dito pagka yung umaga kasi nga may mga naka-sale na mga karne. Tapos, syempre makapili ka ng medyo fresh na gulay. Pero depende pa din minsan sa dating ng mga stocks nila. Nakakatuwa lang pagka nakabili ka ng alam mo yung gusto mo na discounted tsaka fresh naman. Ayan mga ka-viewers.
dito pag nagpa-vlog, meron talagang kasama na pag-grocery. Kasi nga, mas inuuna po talaga namin yung pagkain kaysa sa mga kung anong mga luho. Tsaka parang hindi mo rin kasi kailangan mag-stock talaga ng like mga gulay pa, no? Kasi madali siyang masira. Nakakabili naman ng mga. Kasi accessible naman yung mga bilihan, kaya yun, madalas. Pag nag-attend sa school, bili kung kailangan. Isda lang. Daan ka sa grocery store para makakuha ka ng fresh na mga gulay. Yung isda naman kasi, yan, pwede ka naman mag-stock ng isda dahil frozen naman yung mga isda dito. Hindi siya fresh. Hindi fresh. Pero at least, di ba, piliin mo naman yung I mean, medyo maayos-ayos kumpara maayos kumpara sa iba na hindi siya bugbog. Ayan. Kasi makikita mo naman na yung iba parang namumula, yung parang nagpo-purple na ganyan. Marhaba. Ang sarap na dyan yung... Nakatry na kayo dyan sa marhaba pa? Hindi. Gusto ko Ay, hindi pa. Gusto ko nga-try. Ano yan eh, mga authentic na Indian food ba yan? Gusto ko lang naman dyan matikman yung Gusto ko matikman yung biryani talaga. yung biryani na original talaga. Kasi yung niluluto kong biryani, yun eh, parang more on Filipino style na kasi less yung spices. So tinimplahan ko lang siya ng mild lang. Kasi yung iba yung lasa, no? Talaga siya, no? Ma-aroma pa, no? Ma-herb. Ma-herb. Pero yung yung sauce na ginagamit natin, yan talaga siguro yung pinakalasa. Kumaga parang pinagtatapping lang namin. Sa mga ka-viewers, ilang days na lang, bakasyon na ng mga bata. Ang bilis lang, no? Magka-closing na naman yung yung klase. Sabi nga 2 namin, weeks na lang ba? mga ganun. Last year, mga ganitong panahon, excited na kami, nag-prepare kami kasi nga, di ba, pauwi. Tapos, ayan, no, mag-1 taon na agad. Sobrang bilis. Isang taon na agad, hindi pa nakaipon ng uwi kung gusto mo uwi, ano? Umuwi ulit. Ganyan. Ganun lang kasi kabilis gumastos, pero yung pag-iipon talaga, 'di ba? Mahirap. Lalo na sa taas ng cost of living ngayon. Nako. Gumanda na rin siya, no? Ilang buwan natin na pinatubo yan pa? Ano ba yan? Mga mahigit 2, no? Yung isa't kalate. Ito yung lemongrass na galing sa superstore, tapos tinanggalan lang namin ng dulo, binabad sa tubig. Kaya ito, dito namin binabad. Pinapalit-palitan lang natin ng tubig, 'di ba? Ganda na, oh. Parawan. Para hindi masira. Hindi manibago. Lagay niya muna dun sa lilim. So itong side na to, mga ka-viewers, wala kami masyadong tanim na gulay. Ayan, mga bulaklak lang. Para yung concentration namin sa pagdidilig, doon na lang sa loob. Ayan, ganyan yung itsura ng backyard mula dito. So, malaki na yung pinagbago niya. Dati kasi, nang wala pang fence to, medyo magulo tingnan. So, kahit papano, sa ngayon, ayan o, luminis na din siya. Lalo na siguro pagka nagkaroon na ng mga bunga yung mga tanim namin dyan. Mas maganda na lalo tingnan. Dry na dry dito. Ayaw kasi na ni Dadong magtanim dito kasi nga pagdating ng gantong oras malilim na. Tsaka dahil nga sa mga bush, madaling ma-dry yung mga tanim niya dito dati. Kaya bakante na dito. So, pagka medyo tumaas pa yung mga damo, kakat na lang nila yan dyan. So, more on backyard, backyard vibe.
Uy, inalis pala ni Dadong dito yung ampalaya. Dito niya nilagay. Kasi po nung isang araw, sobrang ganda ng dahon nito. Tapos, nung nilipat nga niya, nilagyan niya ng cover na yung tela na black. Tapos, kinahapunan, ayan, na dry po siya sa sobrang sikat ng araw. So, hindi naging maganda yung epekto ng sobrang init pala. Kaya ang nangyari, ayan na dry yung mga dahon tapos tinanggal na lang niya. So, hopefully makarecover itong ampalaya kasi ang ganda nung nakaraan tapos biglang naging ganyan, oh. Yung pipino, ayan, dadalawa pero okay yung tubo niya. Tapos ayan po yung ibang kamatis dyan na niya nilagay. Si Dadong kasi masyadong perfectionist sa mga plant box niya. Eh sabi ko, diba may mga space pa dyan, sabi ko bakit hindi na lang niya itanim dyan para hindi masayang ba yung space tsaka pati yung seedlings. Kaya andyan po yung ibang mga kalabasa. Ayan. Ito hindi ko sure kung upo ito. Nag-iisa yan eh. So yung ampalaya na yun na dry, yung nasunog ng araw, ganto yung dahon niya nakaraan. Ayan, dahil ito medyo nasa lilim, ayan no, kung mapapansin nyo, medyo malilim siya. Kaya okay yung dahon niya, hindi nasira. Kaya ayan, talagang nasakit siya ng sikat ng araw. Ayan, medyo lumalaki na po yung kamatis. Dinudugtong ko lang po to para ma-update na ayan nga, medyo nag-i-improve na yung pagtubo ng mga halaman namin dito sa likod. At ang karela, again, si karela, ayan. Okay si karela. Ang talong, update lang. Yung mga sili. So, yun. So, ganyan na yung itsura dito sa likod. Yan. Diba? Medyo gumaganda na siya. Medyo luminis na. Biglang taas nung bush beans. Ayun, naulanan kasi yan eh. Tsaka yung kamatis, ito malapit na ito magkaroon ng bulaklak. Yan. Iba talaga pag yung pinatubo sa mga nursery or sa mga garden center. Kasi, ayan o, tingnan nyo naman. Ang bilis niyang lumaki. Ang ganda ng panahon ngayon. Kaso nga lang, malakas yung hangin. Tsaka yun nga, medyo hindi kaya ng ibang plants yung sobrang init. So, ayan. Gumaganda na po yung backyard. Andito pa yung iba niyang mga sili. Ito nga, parang masobrahan ng sikat ng araw. Medyo naninilaw siya. Yun yung sinasabi kong birch tree. Ayan o, yung sobrang dami ng dahon. Yan yung medyo maingay pagka malakas yung hangin. Mapapansin nyo. Iba yung galaw ng mga dahon niya pagka nahampas ng hangin. Diba? So, dyan na po pala yung trailer ng kabilang bahay. Ayan. Parang camping talaga yung ating vibe dito kasi ayan yung pinaka-background natin. So, ang ginagawa nila, kinukuha nila yan pagka malapit na mag-spring. Tapos, ano daw sila? Yung nanguhuli sila ng mga deer ata. Ayun. Tapos, binalik nila yan mga nakaraang araw lang.
So, ayan lang muna mga ka-viewers ang ating update for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye!